Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article ng ABS-CBN. Tungkol ito sa pahayag ng House spokesman, impeachment case spokesman Atty. Bocoy. Parang nararamdaman nila na ang Senado iboboto na madidismiss ang impeachment case ni VP Sara pag open ng 20th Congress. Kaya nagpahayag na ang House Prosecution Panel through their spokesman ang last recourse nila magpapasaklolo sa Supreme Court. Okay, ito, title, Supreme Court is the last resort if Senate dismisses VP Sara impeachment case. Spokes. Job Manahan, ABS-CBN News, published June 28. Basahin ko ha. The House Prosecution Panel might go. Bakit might? Alanganin pa pala. Might go to the Supreme Court as a last resort if the Senate votes to dismiss Vice President Sara Duterte's impeachment case without trial, its spokesperson said on Saturday. In a Saturday news forum, lawyer Antonio Bocoy said they may file petitions for certiorari and mandamus should it come to that. Bocoy said the petition for certiorari would question the possible abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, while the petition for mandamus would ask the High Court to compel senator judges to start the trial. Okay? So, dalawa. Petition for certiorari and mandamus. In case lang ito in case na pag-open ng impeachment court sa 20th Congress, boboto kaagad ang mga senador at mayroong majority, mayroong 13 senators na boboto, simple majority lang, dismiss na yung impeachment complaint. Tapos ng laban. So, last record ng prosecution panel, mag-file ng petition for certiorari at saka mandamus sa Supreme Court. Okay. Senate President Francis Chis Escudero has said critics of how the impeachment court is handling the case could run to the Supreme Court. Yes. Yan ang pinaka-the best. Kasi ngayon, ang daming nagsasalita. Mali daw yung boto, yung 18-5 na vote, yung binalik ang impeachment case sa Kamara. Mali daw. Sabi ni Senator Escudero, punta kayo sa Supreme Court kung mali. Basta yun yung collegial decision. Nag-decide na ang court. Yun na yun. Only the Supreme Court can overturn yung boto ng 18. So ito na, okay na. Parang nag-comply na ang House Prosecution Panel, yung pinapasubmit na mga requirements, naisabit na. So, abangan natin, July 28, magsimula na ang 20th Congress. Yan na, bagong Senate President. And then, talakayin na ang impeachment case. So, we're expecting na pagbutuhon kaagad yung dismissal ng kaso. Okay. Ang Supreme Court lang ang final judge is to issue whether nag-comply sa Constitution or not. Yun lang, pwede naming iakyat yung grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Yan ang sabi ni Atty. Bocoy. The only thing that the Supreme Court could do is to either reverse or modify their decision or action, pero parusahan, hindi pwede. Yan pala. In case the Supreme Court rules in their favor, but the senator judges still refuse to start the trial, Bocoy said there would be a constitutional crisis. Yan na.
Kaya tingin ko nito, pag aabot ng ganyan, magiging maingat ang Supreme Court. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis eh. Kaya napaka-exciting. Napaka-exciting itong mga kaganapan sa impeachment nito. So, tingin ko yung mga ganyang pangyayari, no, lalo lang napapag-usapan si BP Sara, lalo lang siyang sisikat. Lalo siyang mananalo sa 2028. Kasi granting na-dismiss yung impeachment case. Tumakbo ang House Prosecution Panel sa Supreme Court. Granting ang Supreme Court, sasabihin na o-orderan na ituloy ang trial. Granting ang impeachment court, susunod, itutuloy ang trial. Presentation of evidence, magbotohan. Anong resulta? Siyam na senador lang ang kailangan ni BP Sara para ma-acquit siya. Sobra siyam ang kanyang aliadong senador. So, kahit saan mapunta itong impeachment na ito, panalo pa rin si BP Sara. Kahit anong gawin nila, balibalik ta rin man ang ano. Okay. This, sabi pa na Atty. Bukoy, that's an open issue now, yung constitutional crisis. That's an open issue now. There would be a constitutional crisis. Kung may utos ang Supreme Court, pero ayaw sumunod, then there would be a crisis. Pero I doubt kung hindi sila susunod. Susunod yan. Naniniwala ako na ang mga hukom ng impeachment court will do the right thing. Nanumpa sila Okay, sana ba? Despite all this, he said he still trusts the process but urged the public to also participate and let their concerns be known. Okay, so ano sa tingin nyo? Ako, talagang madidismiss kagad ang kasong ito. Hindi na magkakaroon ng trial. Yun ang aking opinion. So, mangyayari talaga itong sinasabi ni Atty. Bukoy, akyat sa Supreme Court. So, yun na ang hindi ko alam ang magiging desisyon ng Supreme Court. Yun ang abangan ang susunod na kabanata. Exciting talaga ang bloodbath dito sa impeachment case ni BP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo, sir. Sa mga nalangin. Ayro, salamat kayo. Ginoo, salamat. Salamat kayo sa Ginoo. Itabangan ni. Kol nito tagid kayo kol imo nga to po. Nakatindog na kapato ko nagid ka og balay. Maayo nagid nga tanawon oh. Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot nagid kayo nga tanawon. Karon kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay? Maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay may nabagang kugsin nga di nagid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nabangan ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sin kay kulang pag
abo og kulang pag barkon. Tonta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog tabang. Oo, sige, salamat.